Parang binabayo ang puso ko sa sobrang kaba. Ito. Na ba ang katapusan ng lahat? Desmond naman eh. Bilisan mo naman. Sa pagdadrive. Paano natin maabutin si Jonathan? Nito kung kasing bagal ng pagong itong kotse mo. Single ko sa lalaking nagmamaneho. Tsaka ilagay mo nga yung cellphone mo. Kanina mo pa yan. Hawak-hawak ah, alam mo ba na bawal yan? Hey, lady. Calm down, okay. Maabutan natin si Jonathan. Jeez. I'm not Aiden. Racer lang yun pero. Mas gwapo pa rin ako, proud sa sariling sagot nito. Sabay hagis sa cellphone nito sa dashboard. Tsaka. Malapit na tayo okay. Ani nito sabay turo sa isang hospital sa di kalayuan, we're already here. Anuncio nito. Faster, please. She pleaded. Dito nakasalalay ang buhay pag-ibig ko at ang buhay ng anak namin. Oo. May kasalanan ako pero natakot lang talaga ako. Natakot ako sa kung ano pa ang kayang gawin ni Aurelia sa anak ko kapag nalaman nitong buhay ang bata. Hey, easy lady, sita ni Desmond sa akin nag. Mamadali kasi akong makababa sa kotse ng maka. Park na ito, sa harapan mismo ng hospital ni Tristan. Baka mapano si baby. Frybake. Narinig kong mura. Ulit ni Desmond. Bigla kasi akong tumalon medyo. May kataasan kasi ang pickup truck nito. Hindi pa. Naman gifted ang mga binti ko at higit sa lahat. Nagmamadali ako. Bawat minuto ay mahalaga baka. Sa mga minutong mabilis na lumilipas ay unti-unti. Napala akong nakakalimutan ni Jonathan hindi ko. Kakayanin yon. Okay lang si baby. Mas kailangan nornin si daddy. Pabalik kong sigaw kay Desmond. Hoy. Babae ka magdahan-dahan ka nga. Sinigawan din ako ni Rose. Nagmamadali rin ito sa pagbaba ng kotse. Biglang hinawakan ni Rose ang aking kanang braso. Ano? Alam mo kung saan? Nagmamadali ka riyan, hindi mo naman alam kung saan floor o kung anong room number or kung saang klinik naruroon itong si Jonathan, paalala ni Rose. Mabilis nitong hinayla si Desmond nang makalapit. Ito sa amin. Ito. Ito ang may alam kaya ito ang hilahin mo. Gusto kong matawa. Ang sabi ni Rose ako ang hihila kay Desmond, pero sa nangyayari kasi ito ang humihila kay Desmond. Hinampas pa nito sa braso. Ang binata nang bigla itong magreklamo dahil sa ginagawa ni Rose. Kapag hindi ka tumigil hahalikan kita. Nagmamadali tayo. Single ni Rose, at sabay hila. Na naman kay Desmond. Bigla akong sumingit sa gitna ng dalawa. Isang pasasalamat na tingin ang naibigay ni Desmond sa akin, para itong nakahinga ng maluwag. Tinaasan. Kulang ito ng kilay. Wala nang libre sa panahon ngayon. Lahat may kapalit. Now. Nasaan na ang magaling mong kaibigan? Tanong ko sa binata. Umangat ang gilid ng aking labi, binigyan ko si Desmond ng isang nakakalokong tingin. Isang tingin akong hindi ito magmadali. Ipapalapa ko siya kay Rose. Nanlaki ang mga mata nito at nakita ko rin kung paano napalunok ang binata. And nasa second floor, left side, fourth room yung may nakalagay na signage sa labas ng clinic doc. Tristan is in, kinakabahan ngunit diretsong sagot nito. Thank you, binigyan ko ito ng isang ngiti sabay. Carry pa ng takbo papunta sa lalaking mahal ko, na sa mga oras na yun ay handa niya pala akong kalimutan. D4 million. Hey, slow down. Sigaw ni Desmond. Brittany. Hiyaw ni Rose. Hindi ko na pinansin ang mga iyon at mamadaling pinuntahan ang binatang minamahal. Tamang-tama at may isang nakabukas na elevator. Kaya mabilis akong nakapasok. She's shaking and at that moment, she's silently praying to all the saint and angels she know. Lord. Madasalin naman akong tao. Ipaubayan niyo na po sa akin si boss. Binabawi ko na po ang sinabi ko. Pangarap ko na po na kasing kulay ng bahaghari. Buhay pag-ibig ko po, Lord. Mahina kong dasal. Magkadao pa ang aking mga palad. Nang biglang bumukas ang elevator agaran akong lumabas, sabay. Palingalinga. Dahil malinaw ang ibinigay na direksyon ni Desmond agad kong nahanap ang klinik ni Tristan. Walang seri ceremonias na bigla akong pumasok. Doon. Biglang nanikip ang aking puso sa nasaksihan. Nang inagbigla ang aking kalamnan, parang may nagkakarera at naguunahan sa pagbagsak ang aking mga luha. Nakahiga si Jonathan sa isang white leather sofa. Nakalagay ang dalawang kamay nito sa tiyan. Nakapikit ang mga mata tila nasa malalim at ibang dimensyon. Habang nakaupo sa gilid nito si Tristan at may hawak-hawak itong kwintas na may pendant na malaki at hugis bilog yun. Tigil. Itigil niyo ang kalukuhang ito. Bigla. Akong sumigaw ng pagkalakas-lakas. Bigla kong nilapitan ng doktor na ng mga oras na yun ay nakatulala at gulat na gulat sa presensya ko. Ikaw. Asek ko sabay turo sa nakatulalang doktor. Anong ginawa mo sa kanya? She demanded. Napapadyak pa ako sa sobrang frustration, bigla. Akong lumuhad sa gilid ng sofa. Ngayon natitigan ko. Nasa malapitan ang binatang ilang araw nagpabaliw. Sa akin. At miss na miss ko na rin. Nakikiusap ako sa'yo, Dok. Huwag mo naman. Tanggalan ng memorya si Jonathan. Mas lumapit pa. Ako sa binata, nakita ko ang mayayabong na bigute. Sa baba nito. Indikasyon na ilang araw itong hindi nag-ahit, halatang pinabayaan nito ang katawan. Hampak din ang pisngi nito, na mas lalong
Nagpasikip sa aking puso. My poor Jonathan. Hiyaw ng aking puso. Bigla kong niyugyog ang balikat nito. Boss, boss. Bumanggo ka riyan. Mahal mo pa ba ako? Magsalita. Ka, hoy. Mangiyak-ngiyak kong Yuzel ngunit bigo. Ako nakapikit pa rin ang mga nota nito. Bangon ka. Na please. Hiyaw ko at sinabayan ko pa yun ng hampas sa dibdib ng binata. Umaasang madyay gising. Ko ito pero wala pa ring nangyayari. Ang daya mo naman. Ipapatanggal mo na. Pagmamahal mo sa akin. Samantalang ako hindi ko. Kayang matanggal ka rito sa puso at isip ko. Ang daye. Daye mo. Hindi ko napigilan ang luhang uunahan at malayang lumalandas sa aking pisngi. Naghalo na ang uhog at sipon ko ng mga oras na. Yun. This past few days pakiramdam ko mas lumala. Ang pagiging emotional ko. May kutob akong nami. Miss na rin ng anak ko ang presensya ng ama nito. At dahil hindi nagpakita ang ama nito at pinairal ko. Ang pagiging makasarili at katigasan ng ulo ito ang naging resulta. Kakalimutan na ako ng lalaking mahal na mahal ko. This is her biggest heartbreak ever, her downfall. Ang sabi ko magpapahinga lang ako saglit. Kaunting time and space lang naman hinihingi ko. Tapos ikaw. Forever agad ang gusto mo. T4 ng 1 na. Mo, boss. Palahaw ko habang naiyuyugyag at sabay. Hampas ulit sa katawan ng binata. Ngunit wala pa rin. Akong nakuhang sagot. Naramdaman kong may tumatapik sa balikat ko. Nanlilisik ang mga matang nilinggan ko ang salarinsa. Lahat ng ito. You. Oo, malaki ang utang na loob ko sa'yo, Doc. Tristan. Kung hindi ka pumayag sa gusto ko baka. Kung ano na nangyari sa akin at sa anak ko. Habang. Buhay kong utang sa'yo ang kaligtasan namin ng anak ko. Pero, bakit naman ganoon, Doc? Umiiyak. Nawika ko sa binata. Bagsak ang balikat at dahan. Dahan akong umupo sa carpeted floor ng klinik nito. Bakit naman ganito? Pwede nyo naman siyang lasingin magdamag, ganoon naman lagi ginagawa. Nang magbabarkada diba? Kasi yun lagi nakikita ko. Pero ito. Doc Tristan naman masyadong professional, hindi ako prepared. Hindi matanggap. Ng puso at isipan ko ang lahat. Actually. Pero hindi ko na tinapos ang pagsasalita nito. Tanggap ko naman na masyado akong maarte. Masyado akong makasarili, pero natakot lang talaga. Ako. Para sa akin kasi masyadong madali at masaya. Ang lahat. Natakot ako sa kung ano ang magiging kapalit. Tsaka, hindi ko alam ano ang gagawin ko. First time ko maranasan ang pagmamahal na ganito. Umaapaw sa pagmamahal sobra-sobra kasi, kaya nakakatakot. He always makes my heart flutter in a minute and rapidly beat in just a matter of second. And break it in just a snap. Kung kaya nakulong ako sa mundo ng takot at pagdududa. Hindi ako kumapit kay Jonathan, kaya mabilis akong nayanig ni Aurelia. Dinamay ko pa anak ko, mahaba kong litanya. Habang walang sawang umiiyak. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Palahaw ko. Hindi ko nalalahitin pero kalahati ng nangyari ay kasalanan mo rin. And beside it's to save my patient. Even lie to my best friends, so. You're welcome. Huminga muna ito ng malalim bago nagsalita ulit, mababakat ang lungkot sa mga mata nito. Now, I hate to burst your bubble. The last time I checked my job descriptions was gynecologist and a physician. And not a psychiatrist. Natatawang napailing na lamang si Tristan. Nagulat na lang ako nang biglang may humalik sa pisngi ko. Binabayo sa sobrang lakas ng tibok ang puso ko. So, my job here is done. Ibabalik ko pa itong kwento sa batang pasyente na hiniraman ko. Natatawang wika ni Tristan sabay tayo sa kinauupuan nito at tuluyan na itong umalis. Iniwan kaming dalawa ni Jonathan. Hey, stop crying. My heart can't take it every time. I see that tears of yours, bakit ka ba umiiyak? Paus. Na boses na tila pagod na pagod at galing yun sa likuran ko, kung saan nakahiga ang binata. Nilinggan ko ang binata. Magulo ang buhok nito. Namumula ang asol nitong mata na tila antok na. Antok pa. Nakaupo na ito ngayon magulo at gusot. Gusot ang suot na damit. Pero hindi dahilan yun. Para mabawasan ang taglay nitong kagwapuhan. Why are you crying, sunshine? And what are you doing here? May sakit ka ba? Bigla nabuhay sa pag-aalala ang asol nitong mata, di foreman. Anong masakit sa'yo? Bigla nitong hinawakan ang balikat ko. Sabay inspection kung may sugat ba ako o wala. Nakatulala lang ako sa binata habang walang tigil sa pagtulo ang mga luha ko sa mga mata. At walang ano-ano'y bigla ko itong dinamba at niyakap ng mahigpit. I love you. I love you. I love you, boss. Paulit-ulit kong saad. Huwag mo akong kalimutan, please. Hindi ko kakayanin araw. Araw akong iyak. You're not a dream. Mahinang bulong ni Jonathan. I'm not dreaming, right? Dagdag pa nito. Lumayo muna ako sa binata at tinitigan ito ng maigi. Masuyong sinapo ni Jonathan ang mukha ko. Nagkatitigan lang silang dalawa. At biglang naninikip, at parang pinipilipit sa sakit ang puso ko. Nang makitang may tumulong luha sa asol nitong mga mata. You're real. You're real. Sunod-sunod akong tumango. You're not dreaming.
Ako to ang babaeng nagpabaliw sa'yo, at ngayon ay baliw na rin sa'yo. Please. Naninikip ang dibdib na saad ko, huwag mo naman. Akong kalimutin, oh. Promise, magiging matapang. Na ako. Panindigan ko na pag-ibig ko sa'yo. At, lalaban na rin ako. Hindi na ako mapapagod na nahalan ka. Kahit, hindi tayo magkakasundo sa isang bagay, tahimik lang ako. Pero gusto ko pa rin na masunod ang gusto ko. Syempre nakadepende pa rin sa sitwasyon basta. Give and take tayong dalawa, ganyan ang nagmamahalan. Tama na yung ikaw na lang lagi ang nagbibigay. Ticha ka, kung mag-aaway tayo pwedeng. Pahinga lang pero huwag naman dumating sa puntong magpapahipnotis mo tayo. Masyadong professional ang dating hindi ko afford. Mahaba. Kung litanya habang may mga luhang dumadaloy sa aking mga mata. Ticha ka, miss ka na ni baby. Biglang lumaambot ang mga mata ni Jonathan. Miss ko na rin si baby. I'm sure our baby is perfectly fine in the hands of our God. She's an angel and now, our angel. Gawa na lang tayo ulit. Damihan natin. Gusto mo ba isang batalyon? Biglang napalunok ito. At mababanaag ang pag-asa sa mga mata nito. Yun. Ay kung tatanggapin mo pa ako ulit. Bigla akong tumayo mula sa pagkakaluhod at tumabi sa binatang nag-aantay sa aking sagot. Oo naman. Gusto ko isang batalyon din. Pero, huwag muna ngayon mahihirapan ako sabi pa naman. Ni Doc Tristan. May narinig siyang dalawang pintig ng puso, akalain mo yun nakadalawa ka na. Kaagad. Gusto mo bang marinig pintig ng kanilang mga puso? Ni-record ko para ibigay sana sa'yo. Masuyo kong kinuha ang kamay ni Jonathan at inilagay iyon sa aking umbok na tiyan. Miss ka na. Nila. Ani ko sabay ngiti at biglang may tumakas na isang butil ng luha sa aking mga mata. Ha. Gulat na wika ni Jonathan. Tinitigan ko ang binata mababakas ang kaguluhan sa mga mata nito. He's trying to absurd on what I'm saying. I'm sorry. I'm sorry, if I didn't trust you. I'm sorry if I need to hide our baby. I need to hide them, I need to protect them. Sila na lang meron ako. Natakot ako sa maaring gawin ni Aurelia sa kanila. Mangiyak-ngiyak na wika ko. Bigla akong niyakap ng sobrang higpit ni Jonathan. Umaalog ang balikat nito at umiyak ito ng walang humpay sabay paulit-ulit na ibinulong ang salitang thank you, pinapaulanan niya rin ng masuyong halik ang aking leeg. Ginantihan ko ng mahigpit na yakap ang binata. Punong-puno ng kagalakan ng aking puso. Nang mahimasmasan si Jonathan, hinawakan nito ang aking pisngi at marahan na pinunasan ang luha sa aking mga mata. At marahan na hinalikan nito ang tungkil ng ilong ko, you're a brave mother. Me and our children are happy and forever grateful that we love a strong and brave woman. I love you so much. Sunshine ko. Hindi mo alam kung gaano ako ka. Saya ngayon. Tinanggap mo ako ulit malaking pasasalamat ko na yon. Pero ang malarman na, you protect our child is another level of bravery. I love you always and forever. At dahan-daang lumapit ang mukha nito at naglapat ang aming mga labi. Para akong napapaso. Sa alab ng halik na iginawad nito, may halong pagmamahal at pananabik. Nang maghiwalay ang aming mga labi biglang humiga si Jonathan at ginawang una ng aking mga hita. Pinanti nito ang mukha sa tiyan ko, at marahan iyong hinalhaplos. I'm sorry, my babies. I'm sorry if hindi kayo na protektahan ni Daddy. I promise from now on. No. One will gonna touch you, si Daddy naman ang gagawa ng paraan para hindi kayo mapahamak. Ani. Nito sabay paulan ng halik sa aking tiyan. Parang hindi ako makahinga sa sobrang saya ng mga oras na iyon, bigla ibinaling ni Jonathan ang atensyon sa akin, punong-puno ng katanungan ang mga mata nito. Tell me. I saw you bleed too much. How? Strawberry jam, nakangiti kong sagot. Napabalikwa si Jonathan hindi makapaniwalang. Tinitigan niya ako. What? Strawberry jam. I was holding a strawberry jam that day. Bago kami pumunta sa opisina mo. Naisipan kong bumili ng strawberry jam. I baked a cupcake that day, at naisipan kong mas masarap ang cupcake kung may jam. Don't ask me. It's a craving thing. So, I was carrying a paper bag with a cupcake and a jam in it. Pumunta ako sa office mo and there I saw you with Aurelia case, bigla akong natigil sa pagsasalita. Teka nga muna. Ikaw na lalaki ka. May dapat ka pang ipaliwanag sa akin. Siguraduhin mo lang na valid yung rason mo, malantod ka. Nanlilisik ang matang tiningnan ko ito, nakataas ang isang kilay at nakakross ang aking dalawang braso sa bandang dibdib. Jonathan looked at me, nervous. Anong kasalanan ko? Aba, nagtanong ka pa. Bakit kahalikan mo si Aurelie? At ito pa ang matindi, narinig ko pa na ginamit niyo lang ako. Aba, ginawa niyo pa akong baby maker. Nagpupuyo sa inis na wika ko. If you heard what I said that day. Hindi ganyan. Magiging reaction mo ngayon. Masuyo nitong hinaplos ang aking mukha. You see. I told Aurelie that you're the only woman that I'm gonna marry. And the mother of my children.
Ang narinig mo lang ay ang sinabi ni Aurelia at hindi mo narinig ang sagot ko. Ikaw lang Brittany ang babaeng iibigin ko. Magpakailan pa man, at wala nang iba pa. And FIY lang. Po. Hindi ko siya hinalikan, siya ang humalik sa akin. Magkaiba yon. Di talaga sinabi mo yon. Yes. At iniwan ko mag-isa si Aurelia sa opisina. Uuwi na sana ako that day. Nagulat ako nang makita ko si Mang Bert sa lobby kumakain. He told me na nasa office ka daw. Kaya nagmadali akong bumalik sa opisina. At narinig ko ang sigaw mo sa loob ng banyo. And the biggest terrifying scene welcomed me. Please, don't do it again. Don't scare me like that. I almost lost my sanity that day. Especially when they said that we lost our baby. I died that day also. And now I'm happy that they're alive and safe. Nakita kung nangilid ang luha sa gilid ng mga mata nito. I'm sorry. Dahil sa maling hinala nagkaganito tayo. Pangako, I won't jump into conclusions again. I know the main anchor of a relationship is trust, and I lost it that day. I'm sorry. Simula ngayon patitibayan ko na ang tiwala at pagmamahal ko para sa'yo. We're going to build this relationship with a solid trust and love. I know you're always there for me, and this time we do it together. Gawin nating sandigan ang bawat isa. I love you so much, sunshine ko, and I love you more for standing strong for our babies. And that's enough for me. Hindi man natin agad makalimutan ang pangyayaring iyon. Pero alam ko mas pagtitibayin tayong dalawa noon. Hinalikan nito ang aking noo. Huwag ka nang matakot kay Aurelia. Kukunin na siya ng kanyang ama at dadalhin sa US, at doon ipagpapatuloy ang kanyang treatment. Napatanggo-tango ako kahit masama ang ginawa ni Aurelia sa akin. I still wish that she'll get better soon. Naging obsessed lang naman siya sa'yo kaya nagawa niya. She just love you in a wrong way. Nangingiting bigla akong hinalikan ni Jonathan sa mga labi at tinitigan. Mabaliw man sila sa gwapuhan ko. Ito lang maipapangako ko sa'yo. Sunshine ko. Ako lang ang bukod tanging gwapo na baliw sa'yo. Nakangiwing tiningnan ko ang binata. Sabihin mo malantod ka lang talaga. And you missed me, didn't we? Nang-aasar na wika nito. Hoy, namiss kita pero kunti lang naman. Ibang klase rin ang kunti na yan araw-araw. Kang dumadaan sa building at umaasang makikita mo ako. Paano mo nalaman? He gave me a sweet smile. Don't expect me to just leave you, sunshine. I'm with you wherever you go. Nakasunod lang ako lagi. So you know how much I missed you, and yet you did this crazy stunt. Crazy stunt. Natutulog lang naman ako rito. Nagising lang ako dahil sa iyak mo. Nalasing ako kagabi, at isa pa nasa bahay lang naman ako, hindi ko alam kung paano ako napunta sa hospital na ito. So, you mean natutulog ka lang? Pero sabi ni Desmond, sunod-sunod itong tumango. Yup. Oh, thank you for reminding me. Lagot sila sa akin mamaya kung ano-ano na lang ang sinasabi nila. Lalo na itong si Tristan, may alam siya pero pinagtaksilan niya ako. Friendship over na kaming dalawang. Parang batang wika nito. I love you, I suddenly said. He stilled for a couple of seconds before chuckling and shaking his head. Darn, your I love yous are music to my ear, my favorite music, at hindi ako magsasawang marinig yan. Naiiling at natatawa na inihilig ko ang aking ulo sa balikat ng binata. Pues, simulan mo na kasi araw. Araw kang may I love you sa akin. Pinalibot ni Jonathan ang mga braso nito sa bewang ko at saka masuyo niya akong niyakap at isinubsob nito ang mukha sa leeg ko at nagpaulan ng maliit na halik. I miss you so much, sunshine. I miss you too. And he claimed my lips. We kiss like there's no tomorrow. Halata ang pananabik sa bawat hagod ng aming mga labi. Nabubuhay ang kuryente sa aking katawan. Naglakbay ang kamay ni Jonathan sa aking katawan, malayang hinahaplos nito at sinasamba. Biglang naghiwalay ang aming mga labing. Biglang bumukas ang pintuan ng klinik. Darn, ginawa mo na talagang hotel itong hospital ko, Montejo. Hindi ko ibibigay sa'yo ang share mo this quarter. Since ginawa mo na itong hotel, dapat magbayad ka. You. Nanlilisik ang matang wika ni Jonathan. Bigla itong tumayo mula sa pagkakaupo. Doc, Tristan. Run. Natatawang saad ko. Oh, shit. Iyon lang at natatarantang. Tumalikod ang kawawang doktor. Napatigil ako sa pagpasok nang may narinig akong tawanan galing sa kusina. Hindi ko maitago ang ngiti na agad nakapaskil sa aking mga labi. Parang kailan lang sobrang tahimik ng buong bahay. Ngayon lang ulit bumalik ang sigla ng lahat. Don't blame her, it's my fault from the first place. Nako, ma'am. Namiss ka ng mga tao rito sa bahay. Parang nawalan din ng gana mga gwadya rito. Narinig kong wika ni Mang Bert. Kuya Bert, magsabi ka nga ng totoo. Ako ba? Talaga o ang loto ko? Ang namiss nyo. Pero kahit hindi mo nasabihin, masyado kang halata, kuya Bert. Naubos mo na ang 5 pancake, kaya pala
Punong-puno iyang belt bag nyo, sa masarap ma'am eh. Hindi ko po mapigilan. Ang sarili ko. Yup, me too. Namiss ko ang loto ni Brittany. Ilang araw akong hindi makakain ng maayos. Hinahanap-hanap ko ang loto niya, lalo na ang kamote fries na gawa nito. Nambola ka na naman. Oo, na. Masarap ulit ang lulutuin ko mamaya. Yes, yun oh. The best ka talaga ma'am. Nakarinig pa ako ng isang palekpak, pero kung hindi niyo sana mamasamain, Ma'am Brittany. Paano niyo po nailigtas si baby? Biglang tanong ni Mang Bert. Strawberry jam, po. Brittany said, and she let out a giggle. Di ba? May dala-dala akong strawberry jam. Sa naalala ko ikaw pa nga ang bumili, kuya. Bert. Tapos yun ang ginawa kong fake blood. Ang genius right. Yun na lang kasi ang naisip kong paraan, para makatakas kay Aurelia. Laking pasalamat ko at effective ang ginawa ko, akala ko. Nga mapapansin nyo ang mabangong amoy ng strawberry. Buti na lang talaga at hindi. Ani nito. Sabay tawa ng malakas. Hindi ko maiwasan ang mapabuntong hininga sa tuwing naalala ko ang malagim na pangyayaring iyon. Ilang beses nang napahamak si Brittany, nang dahil lamang kay Aurelia. Same person with different Frivitzking situations. Una kamuntikan pang makulong si Brittany dahil sa kalukuhan ni Aurelia. Sinira kasi nito ang architectural model na ito rin. Mismo ang gumawa. Ang rason. Nagbago na raw ang isip nito at gusto ulitin ulit dahil hindi raw ito satisfied. And the worst part, presentation na ng project na yun kinabukasan. I'm so mad that day. And I totally forgot that Brittany is waiting at the car, hungry, and worst part, pregnant. And Aurelia said na sinadya niyang sirain ang project na yun para pigilan ang dinner date namin ni Brittany. No, Aurelia is a downright crazy. Ang galing nyo, ma'am. Bilib na talaga ako sa inyo. Nabalik ako sa realidad nang marinig ang boses ni Manong Bert. Oo, naman. Ako pa ba? O siya, sige, napuntahan mo. Nabosing mo, bago mo pa maubos pagkain niya. Nagtataka ako kung bakit hindi ka pa natatanggol. Sa trabaho kain ka lang kasi ng kain. At tumawa. Ulit ng malakas si Brittany. Isang tawa na. Halatang kontento, masaya at punong-puno ng buhay. The kind of laugh that feeds my hungry soul. Maybe, I should really stop thinking about the past. It helps us grow and love each other, and that's enough for me. I step out from where I was hiding. Good morning. Sunshine ko. Masaya kong bati, at agad akong lumapit sa dalagang bumihag sa aking puso. Agad ko itong niyakap, at sumalubong sa akin ang natural nitong amoy na nakakaadik. Good morning kayo to, handsome. Kamusta? Tulog mo. Binangungot ako. Akala ko hindi nakita ulit. Makikita, iniwan mo raw ako ulit. Malambing. Kung saad. Oh. Andito lang naman ako sa kusina pinapakain ang mga alagang buwaya ni Kuya Bet. Natatawang turuan ni Brittany. Makaalis na nga lang. Ako na lang lagi. Pinapatamaan mo, Ma'am Brittany. At narinig ko ang pag-alis ni Manong Bert. At ang pangit mo ka. Bonding, Ma'am Brit. Ang sweet na ni Sir. At tuluyan na itong umalis. Hitim mo ta. Siya na nga pinakain, ako pa talaga ang sinabihan na pangit ka, Bonding. Naasar na. Wika ni Brittany. Let him be, pangit din naman siya ka, Bonding. Bulong ko rito. Bumitaw ako mula sa pagkakayakap sa kanya, and I look at her face and claimed her lips. My daily dose of vitamins L love. Maaga akong uuwi mamaya. Ano ba ang gusto mong pasalubong, baby? I said lovingly. Nakaharap ako ngayon sa baby bump ni Brittany. Talking to my children. Since Tristan confirmed that it's a twin. Abot hangang langit ang tuwa ko, at double ingat na ako ngayon sa mag-ina ko. Malapit na mag-4 na buwan ang mga anak ko at halatang halata na ang paglaki nila. Cherry naman po raw, Daddy. My heart jumped out into my ribcage. Halos hindi ako makahinga. Daddy, ang sarap pala talaga sa pakiramdam. I smiled at her, and hugged her tight. Dolly noted, Mommy. At nakita kong paano gumapang ang pulang liki doon sa pisngi nito. Hangang sa kumalat na sa buo nitong mukha. Umalis ka nga. Late ka na naman sa meeting mo. Nyan eh. Nakangusong saad ni Brittany. Natatawang pinisil ko ang ilong nito. Huwag. Umalis ng bahay na hindi kasama si Manong Bert. Ha? Lagi mong tandaan mga bilin ko sa'yo, huwag. Magpapasok ng kung sino-sino, okay. At saka, mag-iingat ka, Lage. Oo, napu. Ikaw ang aalis pero ikaw pa may maraming bilin sa akin. Bye, Daddy. Natatawang. Bigla nitong hinalikan ang aking mga labi. At agad rin naman niyong binitawan. I love you, nasabi ko. Na ba na mahal kita? Hindi pa yata. So, gihigugma. Taka. Ay wait. Mali dapat pala, te amo. Hindi mampat ang ngiti sa aking mga labi. Hindi. Kung may tago ang kilig na nararamdaman. You. Tambien te amo, misol. Bigla akong hinampas ni Brittany sa dibdib. Umalis ka na nga. Ang usapan ay I love you, Han. Hindi aliinan. Ang pangit mo ka, Bonding, boss. Tumalikod na ito at iniwan akong nakatayo sa may
Pintuan. Natatawa at napapailing na kinuha ko ang cellphone at tinipa kung ano ang ibig sabihin ng sinabi ko. I love you too, my sunshine. At umalis na ako ng bahay na may ngiti sa aking mga labi. Habang nagmamaneho napalingon ako sa aking cellphone nang tumunog iyon. Isang emoji na nakakis ang ipinadala ni Brittany. Noong una ay walang malinaw na kinahahantungan itong relation naming dalawa ni Brittany. Imagine. Nagsimula ang lahat sa isang kasunduan ng pagiging sperm donor ko, at ang pagiging gamahaman ko sa atensyon nito, ang naging dahilan kung bakit andito na kami ngayon. Kay tagal ko nang inantay ang pagkakataon na ito kaya hindi ko na palalampasan pa. Handa akong ayalay ang lahat para sa dalaga kahit ang buhay ko pa. Dahil ito ang ipinangako ko sa namayapa nitong mga magulang, at wala akong balak na sirain iyon. Buong umaga akong naging busy sa harap ng akong laptop. Pinipilit kong tapusin ang lahat ng pending contract that I need to sign, dahil plano kong sepresahin si Brittany bukas. A date perhaps. Nang biglang mag-ingay ang aking cellphone, hindi. Nakatingin na sinagot ko iyon. Hello. Where are you? Natatarantang boses ni Aiden ang nasa kabilang linya. Office, why? Baliwalang turan ko. Kung ang hanap mo ay kay Noman Pass, bud. Ma. Aurelia escape. At andito ako sa bahay now. At wala si Brittany. Parang may bombing biglang sumabog at halos hindi ko na marinig ang sinasabi ni Aiden. Ang tanging naririnig ko lang ay ang malakas na pagtibok ng aking puso. Brittany is gone. Frybake. Iyon lang ang tanging kong sambit. Move your ass, dimwit. Desmond and Tristan are coming to fetch you. We need to find her. Lo to behold. Biglang bumukas ang pintuan ng aking opisina at humahanggos na pumasok si Desmond habang kalmadong nakasunod sa kanya si Tristan. Ano pa inaantay mo dyan? Tumayo ka na at hahanapin pa natin si Brittany. Biglang lumapit si Desmond sa akin at hinayla ako patayo. Frybake. Bakit? Sa akin napupunta ang trabahong ito. Lintek na. Rock, paper, and scissors na yan. Narinig kong bulong ni Desmond. Bigla kong winaksi ang kamay ni Desmond na mariing nakahawak sa aking braso. Wala akong pakialam sa kung paman ang sinasabi nito. Kailangan kong mahanap si Brittany, baka kung ano na nangyari sa mag-ina ko. D4 million. Mura ko habang nagmamadaling umalis. Paano nakatakas si Aurelia? Nang gagalaiti. Sa galit na wika ko. Nasa loob na kami ngayon ng kotse ni Desmond. Darn. Baka tuluyan ko nang makalimutan na babae siya. Galit na wika ko. Bakit hindi sumasagot si Mang Bert? Darn. Frustration, anger, and a load of worries are eating me up. Did Constantine track Orlia's whereabouts? Where should we go first? How about Orlia's house? Damn. Gusto kong panghinaan. Pero hindi pwede. Wait for me, sunshine. I'm coming for you.